Miao ko po, dalawa pang reklamo ang isinampa kay Cavite Representative Kiko Barsaga ng CIDG. Ilang bayan sa Ifugao nagdeklara na ng state of calamity kasunod ng hagupit ng Bagyong Uwan. At Senador Bato de la Rosa nag-post sa kanyang social media matapos mag-absent ng 2 sesyon sa Senado. Ilang bayan pa sa Ifugao ang nagdeklara ng state of calamity kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan sa norte. Isinailalim na ang bayan ng Mayoyaw at Banawe sa state of calamity ngayong araw. Kahapon nagdeklara rin ang probinsya ng Ifugao at Kalinga ng state of calamity para sa agarang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sa uling tala ng NDRRMC, 10 na ang nasawi sa probinsya ng Ifugao, habang 3 naman sa probinsya ng Kalinga. Bukod sa kasong inciting to sedition, nadagdagan pa ang kasong kahaharapin ni Cavite Representative Kiko Barsaga matapos pa itong sampahan ng iba pang reklamo ng PNP-CIDG. Kinumpirma ito ni CIDG Director Major General Robert Morico II. Inihain ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office, ngunit tumangging magbigay ng iba pang detalye habang gumugulong ang preliminary investigation. Ito'y kaugnay sa September 21 rally sa Recto at Mendiola, gayon din ang anti-administration rally sa Forbes Park Village, Makati. Sagot naman ni Barsaga, handaan niya siyang mamatay kung siya ang gagamiting instrumento para mapakulong ang Pangulo. Nag-post sa kanyang social media si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang pag-absent nito sa mga sesyon sa Senado. Kasama nito sa litrato si Father Ciano ng Ubod Compostela Parish Church sa Cebu na first time niya anyang nakita. Ayon sa senador, sa mga ganitong panahon kailangang humingi ng gabay mula sa mga spiritual advisor. Habang ang isa namang post nito ay hawak ang Santo Niño na ka-birthday daw niya. Ayon naman sa legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion, hindi nagtatago ang senador. Nangangalap at nagbeberipika raw ito ng impormasyon kaugnay sa umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Umani ng papuri at nakatanggap ng parangal ang isang 15 anyos na binata na sumagip ng maraming buhay sa kasagsagan ng Bagyong Tino sa Cebu. Kilalanin natin si Jaboy Magdadaro mula sa bayan ng Liloan sa mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Hindi lang isa kundi 50 katao ang sinagip ni Jaboy Magdadaro sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Gamit ang salbabida, sinagip nito ang mga bata, matanda at buntis ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa ipinakita niyang tapang, binigyan siya ng full scholarship sa mapipili niyang kurso sa college at allowance mula sa isang barangay captain sa Mabolo. Hiling din ng 15 anyos ang isang cellphone para sa kanyang eskwela. Wish granted dahil binigyan siya ng iPhone ng isang doktor mula sa Compostela, Cebu. Nag-iwan naman ng mensahe si The Kraken Junmar Fajardo sa katapangan na ipinakita ni Jaboy at nagpasalamat sa pagtulong sa mga residente sa lugar. Dong Jaboy Magdadaro, daghan kay salamat nimo dong tungod sa imong kaisog dong, daghan kay kinabuhi ang naluwas mga bata og tiguang sa katong miaging Bagyong Tino. Salamat kay sa mga kaisog dong, maski bata pa ka, wajib ka nagduduha og tabang sa mga nanginahanglan dong. Gusto inaot na makita ti ka in person dong para mapasalamatan ti ka sa personal. Daghang kay salamat dong tungod sa imong kaisog, daghang kinabuhi ang naluwas og ang imong kaisog mayamong imong inspirasyon. God bless nimo dong. Hope makita ti ka sa personal. God bless. Enzo Laca, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. 42 days na lang po, Pasko na!